Ang buong isyu ni Claudine Barreto at Raymart Santiago. Pagdadawit sa pagkidnap at opisyal na pahayag ng kampo ni Raymart. Magandang araw po sa inyong lahat. Muling umingay ang pangalan ni Claudine Barreto, isa sa pinakaminahal at hinahangaang aktres sa industriya, matapos ang isang emosyonal na Facebook Live na agad na nag-trending at umani ng samut-saring reaksyon mula sa publiko. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong pangyayari, ang mga pahayag ni Claudine, at ang opisyal na sagot ng kampo ni Raymart Santiago. Upang mabigyan kayo ng malinaw, patas, at maayos na larawan ng isyong ito. Ang relasyon ni Claudine at Raymart. Matagal nang kilala ng publiko ang naging relasyon ni Claudine Barreto at Raymart Santiago. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama, puno ng pagmamahal, ngunit hindi rin nakaligtas sa kontrobersya, hiwalayan, at mga isyong legal. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatiling konektado ang kanilang mga pangalan dahil sa kanilang mga anak. Kaya naman, anumang pahayag na may kinalaman sa pamilya nila ay agad na nagiging sensitibong usapin para sa publiko. Ang Facebook Live ni Claudine. Noong Sabado, January 24, naglabas ng damdamin si Claudine Barreto sa pamamagitan ng isang Facebook Live broadcast. Dito, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang takot, galit, at hinanakit bilang isang ina. Sa kanyang livestream, ipinahiwatig ni Claudine na may umano'y sabwatan na naganap sa pagitan ng ama ng kanyang mga anak at ng kanyang personal assistant na si Marisol Acap, kaugnay sa sinasabing pagkidnap sa isa sa kanilang mga anak. Bagamat hindi niya binanggit ang pangalan ni Raymart, malinaw sa kanyang mga sinabi na ang tinutukoy niya ay ang ama ng kanyang mga anak. Ilan sa kanyang mabibigat na pahayag ay ang mga sumusunod. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo ako nababaliw o napatay. Nanay ako ng mga anak mo. Malalaki na ang mga anak ko, magkita tayo sa Vauci. You want me dead dahil hindi kita binabalikan. Ang mga salitang ito ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng matinding emosyon mula sa mga taga-suporta ni Claudine, pati na rin sa mga netizens na nagtanong kung ano nga ba ang buong katotohanan sa likod ng kanyang mga pahayag. Reaksyon ng publiko. Matapos ang Facebook, bumuhos ang suporta para kay Claudine, lalo na mula sa mga naniniwala na siya ay isang ina na nagtatanggol sa kanyang mga anak. Gayunpaman, mayroon ding nanawagan na maging maingat sa paghusga at hintayin ang opisyal na pahayag ng kabilang panig. Lalo na't mabigat ang paratang at may implikasyong legal. Opisyal na pahayag ng kampo ni Raymart. Ilang oras matapos madawit ang kanyang pangalan, naglabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ni Raymart Santiago. Ayon sa kampo ng aktor, alam umano ni Raymart ang mga naunang panayam at pahayag laban sa kanya, maging ang mga lumang alegasyon ng pang-aabuso at pagnanakaw, pati na ang pinakahuling Facebook Live ni Claudine na nagbibigay ng impresyon na siya ay sangkot sa umano'y kidnapping incident. Mariing itinanggi ng kampo ni Raymart ang lahat ng paratang at iginiit na walang katotohanan ang mga alegasyon laban sa aktor, noon at ngayon. Hindi siya sangkot sa anumang paraan sa sinasabing kidnapping ng kanilang anak na si Sabina Santiago, kung mayroon man talagang naganap na insidente. Pinili ni Raymart na manahimik at huwag makipagpalitan ng pahayag, bilang paggalang sa gag order na inilabas ng korte, na nananatiling epektibo hanggang ngayon. Dagdag pa ng kampo ng aktor, may tiwala si Raymart na ang katotohanan at hustisya ay lalabas sa tamang panahon sa pamamagitan ng legal na proseso. Paalala at panawagan sa publiko. Nagpaalala rin ang kampo ni Raymart kay Claudine na iwasan ang paggamit ng impluwensya, media, at social platforms upang sirain ang pangalan at reputasyon ng sinuman. Kasabay nito, nanawagan din sila sa publiko na maging mapanuri, mahinahon, at responsable sa pagkomento, lalo na't pribado at sensitibong usaping pampamilya ang sangkot, at may mga batang maaaring maapektuhan. Wakas at reflection. Sa huli, ang isyong ito ay paalala na kahit ang mga kilalang personalidad ay may mga pamilyang dumadaan sa matitinding pagsubok. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga susunod na kaganapan, mahalagang igalang ang proseso ng batas at isaalang-alang ang kapakanan ng mga bata na nasa gitna ng sigalot.
Ito po ang aming update. Para sa mas malinaw at balanseng balita, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment ng inyong opinyon, nang may respeto at pag-unawa.